Mahilig ka ba sa pinya? Ang prutas na ayon sa alamat, may maraming mata. Ang kakaibang bunga na may korona, kilala sa pagkakaroon ng matamis na lasa. Madalas itong gawing inumin at sangkap sa mga pagkaing Pinoy. Hindi ito katakataka, lalo't pangalawa ang bansa sa nangunguna sa pineapple production sa buong mundo na pumapalo sa 2.73 million metric tons. Upang magpatunay sa mayamang produksyon ng pinya sa bansa, aming tinungo ang isa sa pinakamalaking plantasyon ng naturang prutas na matatagpuan sa bayan ng Pulumulok sa lalawigan ng South Cotabato. Bago pa man mapunta sa inyong hapagkainan o mga sikmura ang paborito ninyong pinya, marami muna itong dapat pagdaanan. Dito sa taniman ng pinya na pagmamay-ari ng Dolphin Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative at siya namang nirerentahan ng multinational company na Dole Philippines, tone-toneladang pinya ang naaani taon-taon. Ang DARBC ay may 7,000 mga miyembro. Sila ay ang mga regular workers ng Dole Philippines. At sila rin ang may-ari ng mga kalupaang ito. Lumalabas na ang Dole Philippines ay umuupa lamang sa kanilang mga lupain para sa produksyon ng mga pinya. Angkop ang lupa at klima sa lugar kaya swak ito sa pagtatanim ng pinya. Inaabot ng 18 buwan o 1.5 taon bago maani ang isang pinya kapag crown o corona nito ang itinanim. Nagsisimula ito sa land preparation o paghanda ng lupa kung saan itatanim at uusbong ang mga pinya. Kasama rito ang paglilinis ng lugar lalo na kung galing na ito sa cycle ng harvesting. Ihahanda ang mga planting materials tulad ng crown na siyang itatanim. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng bed forming na siyang ginagawa para may kanal o hindi bababad sa tubig ang mga itatanim na pinya. Sa kabuuan, tumatagal ng 12 linggo ang prosesong ito. Halos 3 buwan kasi yung in-apply namin dito 28 days per period. Periodic yung yung ginagamit namin. So yung isang taon 13 periods at total. Pagkatapos nito ay handa ng lupa, dadali na ang mga planting materials at itatanim na ito ng mga magsasaka. Ang pagtatanim ng planters, kailangan mayroong tama yung deepness, tama yung lalim, tama yung angle, dapat naka 90 degrees. Tapos yung distansya sa plant to plant, dapat tama ang 9.25 inches ang distansya sa plant to plant. Kinakailangan ito para makuha ang nararapat na bigat ng mga bunga ng pinya. Kung buto o seedling ang ginagamit para sa ibang mga crop, pagdating sa pinya, maraming mga planting material na pagpipilian. Pinakaginagamit dito ay ang crown o ang korona ng pinya na mula sa tinatawag na mother plant o kung saan tumutubo ang bunga ng pinya. Ayon kay Bentolan, kaya gumagamit ng iba't ibang planting material ay kung aasa lang sa isa tulad ng crown, kukulangin o kukonti ang kanilang maaani. Matapos maitanim, sasailalim ang mga ito sa maintenance phase kung saan maglalagay ng mga karagdagang kemikal na makakatulong sa pagtubo ng pinya. Kabilang na dito ang paglalagay ng herbicide para hindi na tubuan ng damo ang paligid na siyang maaring kalaban sa nutrisyon na meron sa lupa. Matapos nito, napakahalaga sa maintenance ang paglalagay ng fertilizer sa mga ito. Ayon kay Andrew Villa, Field Maintenance Supervisor, nasa 2 beses sila kung maglagay nito sa isang buwan o kada 12 araw. Ingredients namin dito sa yung urea, amusol, magnesium, at saka yung mga microelement namin, yung mga iron, at saka yung MAP. Bali 9 elements po yan lahat. Magtatagal ang paglalagay ng fertilizer hanggang sa umabot na sa ika-11 buwan o mga nasa 2.7 kilos na ang pinya. Gumagamit sila ng boom sprayer para mas mapadali at mas marami ang malagyan ng mga tanim sa loob ng mas maikling panahon. Anya, kaya nitong malagyan kada load ang nasa 1.8 hectares ng mga pinya.
Kapag umuulan naman, pansamantalang itinitigil ang paglalagay dahil sa mga basa ang mga tanim. Kinakailangan kasi na pure fertilizer at walang halong tubig kapag nag-a-apply ng abono. Una sa lahat, dapat sa pag-land prep, maganda yung pagtanim sa tamang sizes at saka yung pagkatapos ng planting, dapat malinis talaga yung natin, yung pineapple plantation para ang growth rate ng ating pineapple ay walang na pag inabunuhan natin, hindi yung kasama yung mga weeds, dapat malinis at saka dyan tayo makakuha ng malaking tonnage. Dagdag niya, bawat period, iba't ibang klaseng ingredients o fertilizer ang inilalagay. Pati rin ang maintenance sa pag-aalaga ng pinya, ang paglalagay ng net sa mga ito para maprotektahan ang pinya mula sa pagka-sunburn. Dahil kung hindi ito maagapan, marireject ang mga bunga ng pinya. Ayon kay Bentolan, kapag summer season, maraming mga pinya kasi ang nasusunog. Dagdag pa nito na sa higit 95% ang effectivity ng paggamit ng ganitong paraan para maiwasan ang pagkasunog ng prutas. Gayunpaman, ang paglalagay ng net ay kasalukuyang nasa experimental stage pa lang at hindi pa commercialized. Noon, meron tayong bagging, ginagamit natin plastic. Tapos, ginaban man yung gamit ng plastic, kaya nag-divert tayo ng sombrero. So parang sinumbrirohan natin yung palibot ng prutas. Para masiguro ang kaligtasan ng mga magsasaka dahil na rin sa nakakasugat ang pinya, naka-personal protective equipment o PPE ang mga ito. Ayon kay Rogelio Tejada, safety officer ng Darby C, araw-araw nilang chine-check ang activity ng kanilang mga tauhan. Sila ang nakatoka sa pagbibigay ng mga PPE sa mga tao. Yung protocol po namin is before po talaga mag-start yung activity nila sa field, nagto-toolbox kami or kung wala naman kami, yung team leader. Tapos chine-check yung mga PPE. If kung may need na talaga i-replace, tatawagan kami and then kami na po yung magbibigay or magre-request kung wala na po. Dahil sa pandemic, nag-adjust din sila tulad ng pagsusuot ng mga face mask, face shields at social distancing. Pagdating sa pag-ani ng mga pinya, may dalawang uri para rito. Una ay ang handpick o mano-mano na pag-aani ng mga pinya sa tulong na rin ng mga magsasaka. Inuuna ang mga advanced fruit o yung mga malalapit ng mahinog. Inilalagay ang mga naaaning mga pinya sa nakatalagang truck na siya namang magdadala sa plantang magpuproseso sa pinya. Ang isa namang pamamaraan ay ang paggamit ng boom harvester o makina sa pag-aani. Ang makinang ito kadalasang may double wing sa magkabilang parte nito. Kinakailangang may 17 magsasaka sa bawat wing. Mas maraming napipitas na bunga sa pamamarang ito, kaya't masasabing di hamak na mas efficient ito. Dito sa lupa ng Darby C, ang mga pinya ay maaring para sa cannery na siyang sumasailalim sa manufacturing, samantalang ang iba'y pang fresh fruit. Ang variety naman ng F200 ng pinya na kung saan may stripe na pula ang siyang para sa manufacturing. Ang variety na MG3 ang siyang para sa fresh fruit. Kinakailangan na hindi ito hinog na hinog dahil dumadaan pa sa shipment ang mga ito. Dagdag naman ni Bentolan, hindi problema ang panahon dito dahil hindi naman anya mapili ang pinya. Walang season ito. Lahat ng buwan, tanim tayo. Lahat ng buwan, harvest tayo. Lahat ng buwan, mag-spray tayo. Lahat ng buwan, mag-land prep tayo. So walang season yung pinya. Para maisakatuparan ang lahat ng ito, kinakailangan ng mga magsasaka na siyang magbabanat ng buto sa ilalim ng mainit na araw at kung minsan ay sa gitna ng ulan. Isa sa kanila si Juan Nacionales. Halos na sa 4 na taon nang nagsasaka sa pinyahan. Pagbabahagi niya, pahirap din sa pag-aani ang matutulis na bahagi ng pinya sa tuwing mag-aani. Itong dahon ng pinya, mayroong tinik. Pag natinikan ka, ang hirap kasi tanggalin lalo na nandito ka sa area, wala kang magamit na para pang sungkit ng tinik. Kaya gumagamit kami nito. Tulad ng ibang mga magsasaka, maaga pa lang,
nagsisimula na ang kanyang araw para magtrabaho sa pinyahan. Nagkakaroon muna ng meeting ang lahat kung saan pinaalalahanan na nasa kanilang mga kamay kung kanilang maaabot ang kota sa araw na yun. Maliwanag ni Rylene John Espulgar, isang supervisor ng DARBC, mahalagang naaabot ang kota o nakatakdang dami ng pinya ang dapat maani. Dahil gaya sa iba pang trabaho, maaari itong makaapekto sa mga sahod ng mga magsasaka. Ang mga harvester, tulad ng sabi ko kanina, may kuta sila. Makuha nila yung 3 bin na kuta nila. Na sila, minimum wage. Kailangan hindi po patay-patay ng oras. Kasi pag break na din. Pag yung trabaho, focus din ang sa trabaho din. Si Michael Atang, miyembro ng Tiboli Tribe, pumasok sa pagsasaka ng pinya para may pagkakakitaan at masuportahan ng pamilya. Partikular siyang naka-assign sa pag-aani ng mga pinya. Anya malaki din ang bilang ng tulad niya mga Tiboli, maging isa pang indigenous group na Blaan ang nagsasaka sa pinyahan. Magtatrabaho dito, para makatulong sa pamilya. Kung doon sa amin, kailangan magsasaka pero yung abono mo, utang mo. Isang malaking tulong anya na siya ay nakapasok sa trabahong ito, pantustos sa kanilang mga pangangailangan. Bentahe din sa kanila na lahat sila may natatanggap na benepisyo tulad ng insurance at iba pang required sa batas. Hindi matatawaran ang dedikasyon na ibinibigay ng mga magsasaka. Kahanga-hanga ang kanilang pagsisikap sa bawat araw na sila'y nagtatrabaho. Mahirap pero kinakaya para sa pamilyang umaasa sa kanila. Isang marangal na hanap buhay at napakahalaga hindi lang sa kanilang komunidad, kung hindi sa buong bansa. Unlad, Pilipinas.